Magandang araw mga papi. Sa araw na ito, mag-share po ako kung paano mag-adjust ng balbula nitong 4GB1 na makina. Short method ang pamamaraan. So panoorin nyo po. So ang gawin na muna natin, i-identify natin kung alin ang running mate. Ang running mate ng Ono ay ang 4. Ang running mate ng 2 ay ang 3. Okay, so ngayon, next natin gawin, i-adjust natin tong cylinder number 1. Lagay muna natin dito sa top dead center. So, ang pag top dead center itong number 1, tignan natin tong cylinder number 4. Unang babaon ang exhaust at pag angat, bahagyang babaon ito ang intake. Pag nangyari na yon, naka top dead center na itong number 1, pwede na nating i-adjust ang cylinder number 1. Okay, so start na natin. So dito sa crankshaft, kumuha ako ng ratchet saka 24 na socket. Ikutin ko itong crankshaft. At titignan natin itong cylinder number 4 na mag-overlap. So babaon itong exhaust. Ayan. Tignan nyo lang. Pag angat ng exhaust, babaon bahagya itong intake. Pagkatapos dito sa exhaust, babaon intake. Yan. So, bagyang bumaon ng intake, naka-top dead center na itong cylinder number 1. I-adjust na natin. Ang clearance ng intake saka exhaust is 16,000 of an inch or 0.40 mm. So, i-adjust na natin itong cylinder number 1, intake, saka exhaust. Malalaman mo naman yan, no? Magagalaw itong mga rocker arm. Oh, kaya ito. So, i-adjust na natin. Unahin natin pag-adjust ang intake valve. Ang pag-adjust ng balbula, dahan-dahan lang sa pagpihit ng adjuster at hugutin ng bahagya ang filler gauge. Maramdaman mo na maganit na, yun na yun ang tamang clearance. Pag nakuha mo na yung tamang clearance, higpitan mo na yung lock nut. So dito na tayo sa pangalawa, sa exhaust valve ang i-adjust. Pakiramdaman lang yung pag-adjust. Ayan, pag medyo maganit na yung filler gauge mo, tamang clearance na yon, ilak na ang nut. Okay. Next. So, intake valve ng cylinder number 2. Mga papi, ang adjustment na ito ay short method ang pamamaraan, ha. Tsaka cold engine, kailangan malamig ang makina. Okay. Next, itong cylinder number 3 sa exhaust. Sa makina na ito na 4GB1, huwag kayong mag-adjust na mainit ang makina dahil iba ang makukuha nyong clearance. Dahil umi-expand po ang adjustment ng rocker arm. Ayan, okay. Double check. Okay. 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 So, tapos na tayo sa cylinder number 1. Next naman, doon na tayo sa cylinder number 4. Mag-adjust. Dito naman tayo titingin sa cylinder number 1. Babaon ang exhaust at pagtaas, babaon bahagya ang intake. So, yan ang naka-overlap na at doon na tayo mag-adjust sa cylinder number 4. So, ikutin ko ang crankshaft. So, itong exhaust number 1, babaon yan. Ngayon, aangat na ang bahagya. O, maangat. At babaon itong intake valve sa cylinder number 1. Yan. Bumaon na. Ngayon, dito na tayo mag-adjust sa cylinder number 4. Itong exhaust, intake, at itong
cylinder number 3 na intake at saka cylinder number 2 na exhaust. So para malaman nyo, alugin nyo. O, gagalaw yan o. O, gagalaw. Okay. So adjust na tayo. Luwagan ko muna lahat yung i-adjust. Luwag. Luwag. Ito. Luwag. Luwag. Kaya po tayo nag-a-adjust ng balbula upang pantaya ang pasok ng hangin sa intake valve papunta sa combustion at para gumanda ang performance ng ating mga makina. Okay, next. Minsan pagsundot ng filler gauge, tukod ang clearance, i-atras nyo na lang yung adjusting screw. Intake ng number 4. Dagdag kaalaman, tuwing kailan tayo mag-adjust ng valve clearance. Ginagawa yan sa first 1,000, sa 40,000, sa 80,000 and 120,000 kilometers. Next, ito ng cylinder number 3, intake. Kapag bago pa kayo sa aking channel, makisoyo po sa pag-subscribe upang makita niyo po ang next video ko na puno ng aral sa pag-automotive. Kapag nag-overhaul kayo ng cylinder head, kailangan din i-adjust ang balbula. Okay, ito namang cylinder number 2 sa exhaust. Ang inyong subscription po ay malaking tulong sa aking channel at maraming salamat po. Alright. Okay, double check. Yan. Kailangan maganit yung clearance. Yun yung tamang clearance niya pag maganit. Okay. O, yan, ayos. Ngayon, ang gawin natin, i-retorque muna natin lahat ng balbula. Yung screw. Kung kayo gumawa, nasa sa inyo kung gusto nyo pang i-retorque yung lock nut o hindi na. Pero para sa akin, i-retorque ko para sure ball tayo na hindi kakalas ang lock nut. So, ganun lang po pag-adjust ng valve clearance na short method. Napakadali lang at malaking tulong po ito sa mga baguhan pa na mga mekaniko. Makisoyo po sa pag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli. Salamat po. God bless sa inyong lahat.